mga kababayan, nabalitaan niyo na ba yung sinabi ni Congresswoman Janit Garin mga kababayan na kailangan daw hong ponduhan ulit yung flood control dahil ito duho ay pinakamahalaga daw na proyekto sa ating bansa. Punan yung mga congresswoman kayo. Alam nyo naman pala na napakahalaga ng flood control. Bakit nyo binulsa? Bakit nyo kinain? Bakit nyo kinain at ninakaw kayong mga congresswoman at congressman kayong nasa House of Representatives? Alam nyo naman pala na yung flood control ay napakahalaga at yun ang dahilan kung bakit nilubog ang mga Pilipino ngayon dito sa Pilipinas ay bakit nyo ninakaw? Abay, punay na mo pala, Congresswoman Garin. Bakit mo pa sinabi na kailangan pondohan dahil ito yung pinakamalaga? Alam nyo ba mga kababayan, etong si Deputy House Speaker na si Janit Garin mga kababayan ay isa ito sa binaha ang kanyang distrito dahil ninakaw rin niya ang pondo ng kanyang distrito mga kababayan. Ngayon, napakakapal ng muka para sabihin na kailangang ponduhan ulit sa 2027 national budget etong flood control. Para ano? Para meron na naman kayong manakaw. Para meron na naman kayong mabulsa. Eh hindi pa nga namin alam kung saan napunta yung pondo ng 2025 at 2026. Ngayon 2027 na naman at sasabihin mo sa mga Pilipino na kailangang ponduhan ulit ng gobyerno ang flood control sa 2027 national budget. Ina yung mga magdarako kayo, mga politiko kayo. Oo, wala na kayong ginawa kung hindi magpahirap at magnakaw ng magnakaw. Yung karamihan sa mga congressman at congresswoman, tumataba na yung mga check nyo, mga buteti kayo, hindi pa rin kayo nabubusog ng mga ano kayo, mga magnanakaw kayo. Sana mabulunan kayo at kayo yung malunod dahil hindi nyo nararanasan yung nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino na hindi makatulog sa gabi dahil inaanod ng basa, yung mga gamit nila inaanod ng baha, yung mga anak nila nalulunod at hindi nyo nararanasan mag-commute sa araw-araw pagpasok sa trabaho na nauulanan, nababahaan, lumulusong sa baha, pagdating sa trabaho, basa ang damit at sapatos. Hindi nyo na naranasan kasi kayo ay nakatira sa magagandang bahay na hindi man lamang nauulanan, hindi man lamang binabaha. Tatangina mo ka, Congresswoman Janit, no? Ang kapal ng mukha mo, tuktok ng mga Pilipino yung pagmumukha mong buhaya kayo. Ayan po mga kababayan, mukhang mas lalo pang titindi ang korupsyon sa flood control sa susunod na taon at mukhang wala talagang kabusugan itong mga buwayang nakaupo. Samantala mga kababayan, Congressman Egay Eris ng Caloocan, marami ang ibinunyag patungkol sa budget at kasama na dyan ang korupsyon. Kaya puro korupsyon ang inyong maririnig sa videong ito, panoorin. So, kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung, pinsan niya agad yung kinuwelyuhan kumbaga, pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yun o medyo baka kakaiba to? Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Kung ganun lang yun, papalakpakan. Pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government, meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa, executive secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang Presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito? 3 years. After 3 years, Mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil, laglagan na yan. Laglagan na yan. Okay. Kayo ay surrounded pa rin ng mga taong malapit kay Zaldico or may kinalaman kay Zaldico. Anong pakiramdam po nun at kamusta naman ang bagong speaker, ang umalili po na si Speaker Boji? Well, Speaker Boji, matagal ng politician yan. So, diplomatic. Actually, nung first term ko, kasabay ko na rin yan as representative of Isabela. So, governor yan. So, okay siya in terms of handling
Congress. Pero siyempre, ang daming power block talaga dyan. Andyan pa rin yung influence ni Speaker Romualdez, at andyan pa rin Talaga ramdam pa rin sila. ramdam pa rin, at andyan pa rin, andyan ang majority leader, yung anak ng Pangulo. Pero kung may sway, halimbawa, yung block ng Pangulo at yung sa anak, bakit yung sa supposed priority bills ay dalawa lang daw yung napirmahan? So out of 51 to 52 ng priority bills, supposedly. Well, kasi marami naman mga sinasabi na priority legislation na hindi naman talaga sincere. For example, political dynasty bill, di ba? O, pinasa nila, yung fake, actually, wala sa puso. tapos yung kadena bill ni Senator Bam, di naman naipasa. Yung creation ng Independent People's Commission to investigate infrastructure and flood control, hindi rin ipinasa. So yung mga legislative priority ng Pangulo, hindi naman talaga naipapasa. Sino-sino nga ho ba talaga para sa inyo, Kong Egay, yung mga malalaki isda sa flood control scandal? Kasi sinasabi ng may iba na, may mga nakasuhan na, pero, Diyos ko, yung iba nagsa-state witness na, Kong Egay. Sino po sa inyo, para sa inyo, ang mga dapat? Ito dapat yung mananagot. Kasi ang nangyari niya, simple lang. In the 19th Congress, very powerful si Speaker Romualdez. So, with the cooperation of the Senate, pinapalitan nila yung President's budget. Yung President's budget is actually a product of all a year-long preparation of several departments of government. Ngayon, pinapalitan nila yun. Tapos nilalagay nila doon, karamihan, mga proyekto na malalaki yung kickback. Yung rock netting, yung mga studs sa kalsada, tapos yun nga, yun, nauso na yung flood control. I would be fair na this started during the time of President Duterte. Pero small scale. Hindi na papakialaman yung mga proyekto na talagang priority. Like for example, yung Metro Subway, na natin napopondohan yun. Yung Clark to Calamba, PNR, elevated railway, napopondahan yun. Pero during the 19th Congress, sa dami ng mga ginawang insertion, pati yun pinalitan. So, billion. First time in the history. For example, in Leyte, the district of Speaker Martin, in 3 years, 42 billion. Wow. In the district of Majority Leader Sandro Marcos, 30 billion. Ganon, kalaki. Sa district ko, ngayon 2026, 400 million. Hindi pa na-release. Hindi pa na-release Because I'm Pasaway ka raw kasi. I'm a critic. So, ganun ang ibig sabihin, hindi equitable yung distribution. Ibig sabihin, ang kanilang ang distribution nila, kung sino yung mga sumusunod, yung yes man, pangalawa, yung papayag na magkakaroon ng mga anomalous projects dun sa lugar nila. Okay, Kong Egay, tatanungin kita mamaya about your thoughts on the ongoing impeachment na ikaw ay fiercely against noon pa lang at tatanungin kita tungkol sa national budget sa 2027 National Expenditure Program. Okay, bago yung budget. Ikaw ba noon, ikaw isa sa mga maingay na tumututol talaga sa impeachment ng Vice President. Pero, hindi ka naman alay. No, I'm not against the impeachment of the Vice President. I'm against the process. The process, okay. Yung proseso na ginawa nila. Bakit? Kasi nakita ko yung mga congressman, continuation lang ito nung 19th Congress, na incentivize ng bilyong piso ng mga infrastructure flood control projects. Kaya nga, sabi mo, inakusahan ni Mayor Benji. Ang gagawin ko Monday, I will deliver a privileged speech. Sasabihin ko doon, kung ano yung nakita ko na mga allocables ng mga prosecutors. Mula nung 19th Congress hanggang 2026, kung magkano yung allocations nila, at ikukumpara natin doon sa ibang mga congressman. Doon natin makikita kung na-incentivize nga ba talaga itong mga prosecutors na ito. So, hindi naman lahat. Kasi yung iba namang prosecutors dyan, like Representative De Lima and Representative Jokno, wala naman sila noong 19th Congress. Saka mga party list nila, hindi mo maka-quantify kung ano yung kung meron silang allocations dahil national yung kanilang scope. Unlike doon sa mga districts, makikita natin. For example, magkano yung isang prosecutor na from district ganito, makikita mo compared to other district. Kung na-incentivize ba. Pangalawa, kaya naman ako hindi nag-abstain during the voting. I'm not against. Actually, I abstain. Bakit? Hindi nila pinayagan, first time in the history of Congress, na isang miyembro ng Kongreso hindi pwede magtanong sa mga witnesses.
Dati ako member, tinanggal nila ako. Tapos nung natanggal na ako, ay, hindi na ako pwede magtanong. So, Uy, may isang pwedeng inahayaan nila magtanong Sino? Kahit hindi member. Sino? Yung anak nung nakadetain ngayon, si... Marcoleta. Si Marcoleta, hindi siya pwede magtanong. Hindi You siya can tatanong. only manifest, but you cannot ask Ah. questions. So, marami akong questions na gustong malaman, pero hindi nila ako pinayagan. Eh, kung magmamanifest ka, wala yun. You cannot seek out the truth by just expressing your opinion. So, marami akong tanong kay Madriaga, marami akong tanong sa COA, marami akong tanong doon sa mga witnesses. Eh, hindi nila ako pinayagan. So, at hindi na itanong yung mga tanong. Hindi natanong. Okay, pero ngayon gumugulong na kung ino-observe mo ba siya? Yes, Anong of pananaw course. mo rito? Well, dun sa yung unang article, yung sa I don't think na Grave threats. it's an impeachable offense. Yung grave Oo, threats. sinabi mo. Hindi, I don't think that's yung saka nakita ko out of anger ni VP Sara. So yung siguro sabi ko nga kung katangahan yung kanyang threat, katangahan din yung maniniwala sa threat na gano'n. Di ba? Parang yun ang aking opinion doon. Second, doon sa, ito pa lang naman, yung pangalawa. So I cannot prejudge on the Article other 1 articles. sa Confidential Intelligence Funds. Sa intelligence fund, buong Pilipinas, presidente, vice president, governors, mga secretaries, may mga confidential funds, yung mga agencies. Eh, ganyan din naman ang sistema lahat eh. Alias lang yan eh. Pumunta sa Mindanao nga, pag dumating ang balitang-balita, pag dumating na yung confidential intelligence fund, pinaghahatian na lang yan ng mga politiko. So this is a systemic problem na talaga kung bakit nilalagay. Pangalawa, wala namang confidential fund yung Office of the Vice President. Walang line item yan sa 2022 budget. Ang ginawa, nag-request si VP Sara, binigyan ni Presidente ng confidential fund na hindi naman dapat po pwede dahil wala namang confidential funds item dun sa BP budget. But when the friendship turns sour, Ayun, yun na yun. So, saka, alam mo, lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulyan ng Department of Justice, Ayan. meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional. Saldi ko talaga. Kay Saldico, may request siya eh. 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund. So, hindi lang pala ang kumbaga, in-appoint ng presidente, in your words, para protektahan ng presidente. Si Ombudsman Rimulya din ay may Confidential stake funds. dito. So it's naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng mga confidential funds, baka meron ding Mary Grace Piatos, meron ding mga McDonald's, baka meron ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, ang concept doon, pwede ka maglagay ng aliases. Kasi on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset mo. Ayan po mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na barya lamang ang confidential funds ni VP Sara Duterte kung ikukumpara sa bilyong confidential funds ng DOJ. Bukod dyan, malinaw rin ang sinabi nitong si Congressman Egay Aries na pwede pala talaga gumamit ng alias o iba't ibang mga pangalan, so kaya pala talaga tinawag na isang confidential funds. Samantala nilinaw din ni Congressman Egay Aries mga kababayan na hindi siya DDS. Kong Egay, for the record, ikaw ay hindi DDS. Sabi ko nga, nung binausap ako ni Secretary Vince Dizon, sabi ng Malacanang, ang pakiramdam nila, Sara ako. Sabi ko, paano ako magiging Sara? Di ba kayo mga Sara? Nag-away-away lang kayo. During the time of President Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. And advocacy ko is anti-political dynasty. I'm against the political dynasty of the Marcoses. I'm against the political dynasty of the Dutertes. Sabi niya, nakakalakas yung mga sinasabi ko raw na criticism sa Marcos administration, nakakalakas daw kay Sara. Sabi ko, mali yun, hindi ako nakakalakas. Kayo nakakalakas dahil mali yung mga ginagawa niyo. O kung pakikinggan niyo yung mga criticisms ko, yung ibang mga private corporation, nagbabayad pa ng critic para malaman nila yung mali, you can take advantage of what I'm saying. Sabi ko, kung pakikinggan niyo ko, sabi niya, hindi, ba't di mo na lang kami tulungan? Sabi ni Secretary Vince Dizon, sabi ko, anong gusto niyong tulong? Yung nakikita ko mali, sasabihin ko, tama. O bakit hindi na lang
kung may nakikita, may sinabi ako, di pag-aralan nyo, baka naman maitama nyo kung ano yung mga mali. Bilang miyembro ng opposition din, Yes. bahagi yun ng iyong... That's a part of the minority. I've been a minority for so long. I fought in EDSA 1, kasama na ako. 20 years old ako, lumalaban na ako sa martial law. O, nung panahon, lumaban ako sa EDSA 2, lumaban ako sa Estrada. Nung nag-vote out yung Liberal Party kay Presidente GMA, so kasama din ako. So, yun yung yun yung aking prinsipyo eh. So, hindi ko po pwedeng dahil lang diyan sa pondo, dahil lang isasakripisyo ko yung aking mga prinsipyo. Tagal